Si Pastor G. Tinatawagan ko na po yung Amen. tagapag, ayun, salamat Ayun po. po. Thank you po, Sister Edna. Thank you po, Pastora Mary Ann. At magandang gabi po muli ano, sa ating mga kapatid dito po sa ating Zoom. So, sa ating pong prayer meet. Bible study. At kundi po sa mga nakapanood po sa FB Live. Sige po, nandito po muli tayo upang mag-aral po ng salita ng Panginoon. At kamusta po muli? Sige po, manalangin po muna tayo. Aming dakilang Diyos Ama, purihin po kayo, Panginoon, dakilain kayo. Salamat, Lord, sa gabing ito na sinabi niyo po sa inyong salita na dalawa at tatlo nagtitipon, kayo po ay nasa aming kalagitnaan. And we believe, Father God, sa kalagitnaan po namin kayo. Dahil yung aming pag-uusapan, Panginoon, ay inyong pong salita. Banal na Espiritu Santo, patuloy pong pangunahan niyo po kami at mangusap po kayo sa amin. Pagkaluban niyo po kami ng mga fresh revelation, Lord, na kung saan, Lord, ay yung aming pag-aaralan, ay inyo pong salita ay aming maunawaan, at higit sa lahat, Lord, ay may sa pamuhay namin ang mga salitang ito. At sa ganun, Lord, ay makita sa amin ang inyong pong anak, ang aming Panginoon Kristo na buhay sa amin. At ganti po, Lord, sa bawat nakapakinig, patuloy, Lord, na turuan niyo kami ng aming pandinig, kaunawaan ay nakapokus nga lang po sa inyo. At salamat, Lord, sa gabing ito. Purihin po kayo, dakilain kayo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So yung ating pong pag-aaralan ay sa Judges po, no? Sa ating pong Bible reading. Judges 15, Judges 15 verse 14 hanggang 20. Basahin po natin, no? Sabi po dyan, yan, 14 hanggang 20. Judges 15, 14, yan. Okay. Sabi po dito, no, pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila na naghihiyawang mga Pilisteo. Ngunit si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog na sinulid. May nakita siyang panga ng asno, dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Pilisteo. Pagkatapos sumawit siya ng ganito, sa pamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000, sa pamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao. Pagkatapos sinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na iyon ay tinawag na Burol ng Panga. Pagkatapos si Samson ay nakadama ng matinding uhaw, kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, pinagtagumpay ninyo ako, ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tuling ito. Kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa Lehi. Uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang bukal na bukal na tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. Si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sako pa rin ng mga Filisteo ang lupain ng Israel. Amen. So, konting background po muna tayo, no, sa Judges, about sa Book of Judges. Alam niyo po, yun nga po nasabi po doon pagkamatay ni Joshua, doon ni Caleb, no, yung mga sumunod na henerasyon wala nang yung mga sumunod na henerasyon wala na nakaalala, no, at nandoon na kinalimutan nila yung mga gandang ginawa ng Panginoon at nandoon nga na tawag dito, napabayaan nila yung hinabilin sa kanila na dapat sakupin pa nila yung buong Kaanaan. Pero naging kampante na sila dahil siyempre may mga sarili na sila lupain, pamumuhay, kaya ganoon nangyari. Kaya yun, at uh, tawag dito, sinamba na rin nila yung mga Diyos-Diyosan doon. Alam niyo po itong The Book of Judges, parang ano lang din po ito, no? Nakita ko yung cycle niya. Yung cycle ng Judges, kung babasahin po natin, ano, nakita natin dito yung kasalanan, yung cycle of Judges, no? Yung book ito. Yung kasalanan, yung tawag dito, yung suffering, no? Kasi sabi doon, ginamit ng Diyos itong mga tao, yung mga nakapaligid sa kanila na hindi nila itinaboy.
no, ginamit yun ng Panginoon para tawag dito, pahirapan sila, no, yung mga Israelita. So nandoon na yung sin, suffering, yung simplification, yun nga, nananalangin sila. At gada panalangin nila, yun, salvation na susunod, na nandoon na nagbibigay ang Diyos ng mga hukom o yung tinatawag nito mga judges. Dito po sa Book of Judges, nasa ano po ako, no, sa Judges 15 na ako. Actually, hanggang 16 lang to. Sa 16, ay sorry, hanggang 20, hanggang ilan ba yung Judges? 20, I believe, no? 21. So, yung Book of Judges, pagdating sa 16, kay Samson na po siya nagtapos, no? Kasi yung Book of Judges, kumbaga, pinamumunuan to ng mga hukom, kung bibilangin nyo, nabilang ko kasi sa 12. So si Samson yung pang 12 na hukom, pero meron pang 13 si Samuel, no? Kasi Samuel naman yung kauna-unahang hukom na propeta na rin, no? Na ibinigay sa kanilang Diyos. Kasi alam naman natin pagkatapos ni Samuel, no? Nagkaroon na ng hari na nga si Saul. So ito so yan yung mga yung ginagawa, pagbabasa niyo po doon, no, kung ewan ko po sinakasunod naman, nakasunod po kayo sa Bible reading natin. Kung babasahin niyo yung Judges, no, kada may binibigay na hukom doon, no, na judge. Hindi yung judges po ito, yung mga judge po, no, hindi po ito yung mga sa kasalukuyan natin na yung mga arbiter, no, yung mga arbiter ng mga something ng mga civic cases, something ganun, hindi po yun, na. So ito po yung mga judges na ito po yung mga pinili ng Diyos, no, na pinagkalooban niya ng kapangyarihan, no, katulad nito ni Samson na pinamumunuan yung Israel, na kung saan ay para tawag dito, maligtas sila sa bawat pang-aapi ng mga bansa na kung saan ay hindi tinapos ng mga unang Israelita. Kasi nga naging kampante sila, hindi nila naitaboy. So yun ang ginamit ng Panginoon para sila pahirapan. So isa to si Samson, no, na kung saan ay tawag dito, ginamit ng Panginoon para ayun nga, iligtas yung kanyang mga mamayan. Sabi po sa 14, ano, sige, sa 14 sabi diyan, pagdating nila sa Lehi, nalubong sila, naghihiyaw ang mga Pilisteo, si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatinias para lamang nasunog na sulit. So ito po yung mga previous verses po na ito, si Samson, alam naman po natin kung paano po siya arrogante, kung gaano siya kayabang, yan po ba kung babasahin po natin diyan, dahil siyempre sa kanyang kalakasan. Although yan, sinabi din ng Panginoon, na mababasa natin, inalaw ng Panginoon na sa ganoon, ma-provoke, no? At i-provoke si Samson at para nga naman na tawag dito iligtas yung Israel, no, sa mga Pilisteo. So nangyari talaga, inalaw ng Panginoon niya yung pag-aasawa niya sa mga sa Pilistia, no, sa yun nga, nung pinuntahan nila ng kanilang pamilya at noon may nakasalubong silang leon, no, na kung saan ay pinatay ni Samson. At dito po, no, yung mga panahon na yan na kasi po gawa nung may pinakasalan si Samson sa previous chapter and verses po, no, nandoon na hinahabol na siya ng mga Filisteo kasi nga po yung field doon ay sinunog ni Samson, gawa nga nung yung kanyang napangasawa ay pinatay nila, no, sinunog at pati yung ama. So yan, sinunog niya yung field doon, tapos sinahabol siya. Ganoon din naman, sinakop din ng mga Filisteo yung Juda, so yung mga taga-Juda, hinanap si Samson, so isusuko na nila. Pero ang nangyari, no, ito ang nangyari. So nung dinala na si Samson sa mga Filisteo, sabi doon, naghihiyawan sila, pero ang nangyari, ano, ayun nga, napatid yung tali. So may dito si Samson, no, makikita natin isa sa mga kakaiba sa mga judges na ginamit ng Panginoon, kasi matatawag natin siyang one-man army. No, hindi tulad ng mga ibang judges na ginamit ng ating Panginoon na si Othniel, Jephthah, si Gideon, si Deborah, at marami pa, no, na sila yung mga leader na ito, yung mga judges na ito, yung mga judge na ito, o yung mga hukom na ito, may mga pinamumunuan silang mga army. Pero pagdating po kay Samson, napansin niyo po yun, nag-iisa lang siya. 'Di ba? Nag-iisa lang siya, wala siyang kasama, no? At ayun, ang gamit niya lang ay yan nga, kanyang lakas. Kaya nga tinawag siyang one-man army, no?
So yan. So dito, sabi po doon ano, tawag dito, ayun nga ano, may nakita siyang panga kasi nga yun nga kumbaga isusurrender ng mga Juda ng mga Juda si Samson sa mga Pilisteo, pero ito po nangyari no, may nakita siyang panga ng aso, dinampot niya ito, siyang ginamit sa pagpatay ng may 1,000 Pilisteo. May kumbaga tawag dito, ito nga, so alam natin, so surrender na siya at inalaw talaga yun ng Panginoon para mapatay niya itong, yun nga, magkaroon na ito, mapatay niya 1,000 mga Pilisteo. At ang ginamit niya lang ay isang panga. Alam niyo po, no, medyo kakaya, ano siya mga, habang nag-ano nga kami ng mag-asawa ko, ng asawa ko, no, si Bing, nag-uusap kami, so, parang nilinay-linay namin, binubulay-bulay. Sabi si Samson ano, yung kwento ni Samson parang akala mo Greek mythology siya. Mga panahon sa Greece, 'di ba? Yung sina Athena, sina Hercules, no? Something ganun. Kasi kakaiba. Pero mo saan ka nakakita? O, siyempre, ordinaryong tao na papatay mo isang leon, 'di ba? O hindi man ganun papatay ka o sabihin mo papatay mo yung 30 katao katulad ng ginawa niya, nagbigay siya ng riddle, no? Dahil binigay niya yung reward, so kailangan niyang pumuksa ng 30 Pilisteo na kung saan ay mayayaman para ibigay kunin yung mga magandang klase ng damit at ibigay doon sa nanalo. So kita niyo. Tapos ito pa, no, bukod doon, sabi po diyan may 300 na asong gubat, kumbaga yung mga jackal. So kung isipin po na natin ano, parang hindi talaga ordinaryong tao noon na ano nga namin paano siya nakahuli ng 300 na mga jackal, no? Kasi yun ang ginamit niya para sunugin yung field no ng mga Filisteo. At tapos eto 1,000, 1,000 mga kawal, no? Hindi lang to ordinaryong mga tao o mga o nga mga tao o mga antay, mga sundalo. Pero nandoon natalo niya sa pamamagitan lang ng isang panga ng isang asno na patay niya no. At mag-isa lang siya. Dito po no makikita natin na sabi po kasi doon ano pinalakas ng espiritu ni Yahweh si Samson at sa pamamagitan ng kalakasan na iyon no na ibinigay sa kanya ng Diyos, maaari nga talaga magagawa niya yon. Hindi natin may paliwanag kung paano no 1,000 paano mo mapupuksa. Tas sabi pa nga doon ano heap, ibig sabihin na bunton, di ba po ba, patong-patong sila na ito nga yung mga Pilisteyong ito, yung mga sundalong ito na kanyang napatay, no? At totoo, maaari no dahil tayo naniniwala kasi andun ang ating pananampalataya, pagtitiwala o pananampalataya ang Diyos natin ay buhay at pag nagbigay siya ng mga something na hindi natin maunawaan, tawag dito talagang mamamangha tayo. Katulad dito ni Samson, no, habang nga nag-uusap kami mag-asawa, hindi namin maisip paano niya mapapatay yung 1,000 mga kawal sa pamagitan lang ng panga, no, panga. Ay, kung natatandaan niyo, panga, no, panga siya ng isang asno. Pero nandun sinabi naman yung sekreto, nandun ano, pinalakas siya na espiritu ni Yahweh. Kaya nagawa niya iyon, ano, nagawa niya. Ngayon po, pagdating naman po sa New Testament, ito rin po yung kay Paul, no? Pinag-compare ko lang si Samson tsaka si Paul, no? May kumbaga yung pinagsabi natin yung kapag kapareha sila, yung pagkakaiba din nila. Kasi po, alam po naman natin yung binigay niya salita no, sa Philippians 4, 11 hanggang 13. Sige, puntahan po natin sa Philippians 4, Philippians 4:11. Yan. Sabi po diyan ano, hindi ko sinasabi na dahil kay basahan ko na lang po dito Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na magikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Yahweh. Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthen me. Sabi ni Paul, lahat ng ito magagawa ko sa pamamagitan ng kalakasan na pinagkakalob sa kanya ng ating Panginoon Kristo. Amen, no? So sa atin,
kapanahunan natin, ano, hindi man tayo katulad ni Samson na kung saan na walang superhuman ability, no? Pero meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan na kung saan ay na makakayanan natin, no? Amen po ba? Agree po ba kayo na makakayanan natin na ano man pong bagyo ang dumating sa ating buhay. Ano, katulad po nito, 'di ba? Sabi nga ni Paul, naranasan ko na ang marami siya naranasan, no? Pero sabi niya dito, ang lahat ng ito'y magagawa ko, makakayanan ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Amen po ba? So hindi siya nakakabaga, hindi siya nakakapagtaka, no? Doon kay Samson, binanggit na iyon at pagdating dito sa New Testament, ito naman kay Paul. So medyo kasi ano no, makikita natin 'di ba yung layo at yung distinction, no? Nung doon tawag dito ng mga panahunan na yun, ano, sa kapanahunan, lalo natin sa ngayon, ano. Kaya nga po tayo, no, alam po natin, no, sa ating buhay, katulad nga to, ang sabi dito, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. So, ang tanong ko dito, magagawa ba talaga natin? Magagawa talaga ba natin lahat? No? Ang lahat ng ito, sabi kasi ni Pulido, so magagawa ba na talaga natin lahat na mapagtagumpayan yung mga problema na dumarating sa atin, ano? Alam niyo po dito, no, nung tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo bilang ating Diyos sa rin na pagligtas, ano, yung lakas na ibinibigay ng ating Panginoon, ano, sapat yan. Sapat yan para magawa yung kalooban niya para sa atin, sa ating buhay. Kaya nga naman kung tayo harap pa sa ibang mga challenges, ano, na kung saan ay alam natin na mag-a-arise pa ito, lalo sa ating commitment, magagawa natin. Amen po ba? Magagawa natin. No? Hindi man tayo pinagkalooban katulad ni Samson ng ito ng superhuman ability para ma-accomplish. Katulad nito ni Samson, ano, na-accomplish niya, yan, nakapatay siya ng 1,000. Pero nandoon, meron tayong Diyos, no? Meron tayong Diyos na kung saan nagbibigay sa atin ng kalakasan na kung saan na yan. Hindi natin maipapaliwanag kung paano natin na na pagtagumpayan niyo. Pero dahil sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon, no, yun na. Yun ay maging kontento tayo doon. Na yun ang kumbaga dapat yun laging meron tayo, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na kung saan dumaan man po tayo sa mga ano pang mga ah, pagsubok sa buhay, yung mga pressure ng mundo, no? Yung trials o ano man po yan, ano, nandoon na alam natin hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Amen po ba? Lagi natin siyang kasama. At ganun din po, sabi po sa ano po ba, ito sa mga paborito ko, no? Sa Psalms 73:26, no? God is the strength of my heart and my portion forever. Sabi po din, ano, Psalm 73:26, my flesh, tama po ba? My heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So yun po yun, ano, yun po sabi. Ngayon, sige po. Ngayon balik po tayo ulit sa ano, verse 16. Dahil lang po, ano po ako dito. Ah, Ang sabi sa verse 16, pagkatapos umawit siya ng ganito, yan, sabi ito, no? Pagkatapos umawit siya ng ganito, sa pamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Pakinggan niyo po yung awit niya, although declaration siya, no? Sabi niya, sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno, nakabuntun ang mga bangkay ng tao. Na ano ko lang po, no? Dito makikita natin dito, yung yung kalakasan na ipinagkaloob kay Samson, no? Nandun makikita natin yung ano tawag dito, naging proud siya, naging mayabang. I-compare niyo po siya kay David. 'Di ba sabi ni David, lalabanan mo ako ng sibat mo, ng espada mo, pero ikaw lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. 'Di ba medyo magkaiba? Sabi nga doon hihiwalay ko ang iyong ulo sa katawan mo, gagamitin ko yung tabak mo. Inaano ko lang po, no, inaano ko lang, na narrate ko lang yung kay David, no, sa kay Goliath. Pero pagdating dito kay ano, no, kay Samson, ano, talagang napaka-arrogante niya,
napakayabang, ano, sabi niya, no? Sa pamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Diba? Talaga namang, alam niyo po, no? Ito yung pride. Ito po minsan na kahit sa mga Kristiyano, no? Yan talaga yung pinaka problema ng tao, no? Tatlo po yan, alam naman po natin, no? Yung the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So, yan talaga yan, no? So, ganyan po ang tao, lalo siguro Kristiyano, pag may nakaka-achieve ka o na may napagtagumpayan ka, minsan masasabi mo nagawa ko yun dahil sa kalakasan ko. Nagawa ko yun dahil sa katalinuhan ko. Pero hindi mo ano, no, hindi mo yung credit kinuha mo na, no, na imbis na dapat sa Panginoon. So ganito yun, na ito nakita ko dito, no, kay Samson, ako saan sabi niya pumatay ako ng 1,000. Maaari sana kung dinugtong niya, no, sa pamagitan ng panga ng aso pumatay ako ng 1,000, sa pamagitan, no, something ganun, di ba, ng Panginoon. Kaso hindi talaga nakikita natin dito yung kanyang kayabangan, ano, na hindi niya alam na iyon ay pinagkaloob, na sabi diyan sa 14, di ba, sabi doon, pinalakas ng espiritu ni Yahweh. Yun si Samson. So hindi niya magagawa iyon na napumatay na 1,000 kundi sa pamagitan ng kalakasan ni Yahweh. So yun po, no. Kasi ito rin po, no. Inalintulad ko rin siya kay Paul. Punta po tayo sa no. Punta po tayo 2 Corinthians 11. Kasi habang inaano ko sa minimedit ko naisip ko si Paul. 2 Corinthians 11, sabi po diyan, Second Corinthians 11:23. Sila ba yung mga lingkod na nagsasabi kung hindi na po Ito, dito lang kung umpisahan, ano. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit ako nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na bingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasan hagupitin ng mga Romano at minsan naman binato. 3 beses kong naranasan mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsan maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na nagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan kong ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng iyan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nangihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Kung kailangan ako'y magyabang, so ito yun, ano, ito yung contrast kay Paul, kay Samson, ano. Kung kailangan ako'y magyabang, ang ipagyayabang ko'y ang aking kahinaan. So amen, no? Dito pong makikita niyo yung ano, no, yung kay Paul, alam niya, no, talagang ina-acknowledge niya si Lord na hindi ko magagawa ito. So kung meron man ako ipagmayabang, yun yung kahinaan ko. Dahil yung kahinaan na yun, no, yun yung magpapalakas sa kanya. Sabi nga po dun sa ano din, no, sa 2 Corinthians 12:10, for I am weak, then I am strong. Sige, punta po natin, ano, 2 Corinthians 12:10. 2 Corinthians 12:10. Sabi po diyan, 'di ba? Dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, tukutyain, pahirapan, sigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. So amen, no? Makikita niyo po dito, no, yung contrast ni ni Samson at saka ni Paul, na kung saan kung merong si Samson pinagmayabang niya yung kanyang kalakasan, kaya nga nagawa niya yun, ano? Sabi niya talagang biro niya nagawa niya yung bugtong na yun, na kung saan pamamagitan ng lakas ko, napatay ko itong mga Pilisteo to, na kumbaga patong-patong pa sila, sabi po diyan, no, bunton, di ba po ba? Mga ganun. Pagdating naman kay Paul, na makikita natin yung kanyang strength, ay yung kanyang no, kahinaan. Makikita niyo po yung no, parang irony. Kumbaga, kung kailan siya mahina, doon naman siya malakas dahil sa pamamagitan nga ng ating sa kalakasan na ibinibigay, no, ng ating Panginoon. So ayan, makikita niyo po yung contrast ng kay Samson at kay Paul. Siguro pupunta na po tayo sa 18.
Sa 18 na po, no, verse 18 ng Judges 15. Pagkatapos si Samson ay nakadama ng matinding uhaw, kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, pinagtagumpay ninyo ako, ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tuling ito. Kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa Lehi, uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon na tinawag niyang bukal na tumatawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. Si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sako pa rin ng mga Pilisteo ang lupain ng Israel. So ito, makita niyo po, no? Dito po pinapakita, no? Kita niyo po, no? After niya matalo, mapatay yung 1,000, no? Siya ay nanghina at nauhaw. Dito po makikita yung kauhawan ni Samson, nire-remind lang siya na meron siyang kahinaan, no? Merong limitasyon at kailangan na malaman niya, no, na siya isang tao lang, no? Isa siyang mortal, no? Isang may limitasyon, no? Na kung saan napagtagumpayan niya man iyon, pero meron siyang limitasyon na kung saan siya ay manghihina. So, kay Samson, nakita po natin dito, no, talagang physically and emotionally exhausted siya. Siyempre, 1,000. Hindi ko ba mamapagod noon, ma-exhaust noon? 1,000, no, kahahataw, no, ng panga. Biro 1,000, hindi ko nga maisip kung papaano, no. Pero nandoon, ano, eto, yung pagkapatagumpay ni 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 Samson, ano, after ng great personal victory niya, ano, yung kanyang attitude, makikita natin yung attitude niya na ano, no, biglang na decline, no, parang nag self pity siya. Kung saan na sinasabi niya, sinabi niya, pinagtagumpay ninyo ako, ngunit ngayon mamatay naman ako sa uhaw, no? So doon nire-remind tayo ng Panginoon, no, na oo, kasi minsan kasi baka nakakalimot na tayo na alam niyo sa sobrang puro tawag dito yung mga nagagawa natin ay puro ayon, di ba, sa atin at nandoon na hindi na natin na napapansin na yung mga accomplishment na nagagawa natin tawag dito hindi na natin nga na napapansin na lahat iyon ay nagawa natin siyempre sa tulong ng ating Panginoon, lalo na siguro sa kang Kristiyano, no? At totoo na dumarating sa punto ng ating buhay, tayo po ay nanghihina, di ba? Pag lalo masyado tayong marataw dito, maraming problema, di ba? Maraming dapat isipin, yan no? So nagiging, andun pumapasok yung ano natin, emotionally, no? Nagiging ano po tayo, vulnerable. Po ba? Nagiging dumating yung time na talagang humihina. Humihina tayo, hindi lang po yung ating katawan, minsan ang ating espiritu, lalo na pag medyo lumalayo na tayo sa relasyon natin sa Panginoon, no? Yan ang unang diyan unang umaatake yung si Satanas, no, yung kaaway diyan sa ating sa emosyon po natin. Lalo pag masyado na tayong physically and emotionally exhausted na po tayo, no, sa mga problema, talagang nandoon na madidrain po talaga tayo after ah, ng mga suliranin ito katulad po ni Samson. Dito lang po pinapakita, kita niyo po si Samson, ano, siya ay napakalakas, no, may human ability siya na hindi natin maintindihan. Pero siya dumating sa punto ng kanyang buhay, ng oras niya na siya ay nanghina. So how much more pa po tayo, mga kapatid, no? Ah, na dapat tayo, no, alam natin kasi bilang isang Kristiyano, alam naman natin darating yung mga hindi na dapat tayo ma-surprise, no, sa mga ganyang mga yung dating sa atin yung mga ganitong problema o mga pagsubok. Inaalaw kasi yan, ano, para makita kung gaano na ba tayo, makita ng Diyos yung sitwasyon ng ating puso, no? At dapat makita din natin kung talagang tawag dito, kung gaano na ba kalalim ang ating relasyon sa Kanya, lalo na kung tayo ay nagtatagumpay sa bawat laban, ano, habang nandito po tayo sa ating, habang nandito tayo sa
sa mundong ito. Doon din po na pag dumating sa ating buhay, ito po nga po yung nagiging vulnerable tayo na no, lalo ng ating emosyon. So yung temptation nandiyan kaagad, ano? Nandiyan kaagad yan na kung saan Lord, katulad ito ni Samson di ba? Nandun parang pinagtagumpayan ninyo ako, ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw. Para bang sinasabi niya, Panginoon, sinasabi ni Samson, oh Lord, ginawa ko ito ito yung effort to Tapos babayaan niyo ako. So para bang may utang na loob pa siya, may utang na loob pa ang Diyos sa kanya. So minsan ganun din tayo, na kung saan na minsan naiisip natin na, Lord, bakit parang hindi kita nararamdaman, no? Na yung effort ko na ito parang hindi mo nakikita, no? Nawawag hindi dumating kumbaga patuloy na ayun nga no, isang inaayos sa atin no individual ako I believe no yung ating mga attitude, yung ating action yung ating pananalita no. So mag-concentrate po tayo no na ah, na yung kalakasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, yun ang nagbigay sa atin para mapagtagumpayan ano man yung mga problema na dumadaan sa atin, no? At the same time, kailangan mag-concentrate tayo on keeping yung ating attitude, yung ating action, yung ating words, so focus lang sa ating Panginoon at hindi sa ating sarili. Amen? Kasi pag tumingin tayo sa sarili natin, alam naman natin may limitasyon. Si Samson nga 'di ba? 1,000 tapos nanghina, nauhaw. So how much more pa tayo pa, 'di ba po ba na sabihin natin hindi katulad niya na walang na meron siyang human ability na tayo hindi ganoon. Pero kagandahan po no, sa panahon po natin ngayon, no, meron po na tayong Kristo, meron po tayong banal na Espiritu Santo na sa atin po ay gumagabay at nandoon kung hingi lang po tayo ng kalakasan nandoon ay pagkakaloob niya tayo. At sabi po diyan sa inauhaw at nandoon kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa lehi. Uminom si Samson at tumbalik ang kanyang lakas. Kita niyo po 'yon. Dito po ito hindi to gagawin ng tao. Kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa lehi. So dito po makikita natin yung yung example ng principle na yung gawa niya no, yung mga ginawa niya, siya lang talaga yung makakagawa. Wala nang iba. Ayun po ba? Na siya ay magpo-provide sa mga anak niya na kung saan katulad dito yung pinakita ng ating Panginoon no na kung saan ay pinrovide ni Yahweh yung pangailangan ni Samson kung saan ay pinapakita yung faithfulness ng ating Panginoon kay Samson na sinupply niya o ibinigay niya yung pangailangan ni Samson lalo na po sa atin no nandoon halimbawa sa may mga kasakitan sa ating family, hindi natin alam, minsan na tayo tawag dito, nawawalan tayo minsan ng pag-asa kasi minsan nakatingin tayo sa gamot, sa doktor, so, sa mga garang ospital o ano man yan, teknolohiya na yan. Pero alam niyo po may tinatawag na word na divine. No? Pag si Lord mismo siya ay kumilos, katulad nito, no? Hindi naman to kayang gawin ni Samson Yung pabiyakin niya 'Di ba? Kaya ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa lehi. Disyerto yun 'Di ba po ba? Tapos siya lang naman ang unang iinom dun Pero sa pagkita niyo po yung ganoon, ganoon kabuti ang Panginoon. At sa pamagitan bumukal ng tubig doon ako, I believe, sabi diyan ang bukal na iyon na tinawag na bukal na nang tumawag sa Diyos, naroon pa ito hanggang ngayon. So hindi ko lang alam kung yung bukal na ito ay meron pa rin tubig. Pero ibig sabihin lang nun, hindi lang si Samson ang nakinabang. Amen po ba? Marami pong nakinabang. So dito po masabi natin dito yung lalo na yung sinabi dito na yung tula ni Samson na ano ba sabi niya sa 16 sa pamagitan ng panga ng asno pumatay ako ng 1,000 sa pamagitan ng panga ng asno na kabuntun. Kita niyo po medyo naano ko lang po ito na yung Revelation bunton, di ba? Kabundok. Siyempre patong-patong na yung mga patong-patong na yung mga tawag dito, yung mga Filisteo, yung mga sundalong napatay niya. Kaya sabi niya sa pamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao. So sa atin po parang ganun din no? May mga bunton tayo, may mga bundok tayo no sa ating buhay na kung saan nandoon napapagtagumpayan natin. Di ba po ba? Amen po ba? Agree po ba kayo? May mga bundok tayo ng
o pile, something ganyan, o heaps, sabi po dyan sa English, o mountain, o bunton sa Tagalog, no? Bunton ng mga kasalanan na pagtagumpayan natin, no? Bunton ng mga tawag dito, yung ng ng doubt and fears, no, yung bundok ng ano temptation, kasi nasa madalas yan ang nasa ating harapan, no, di ba? Kabundok ng temptation, kabundok ng mga tawag dito, yung mga hinanakit, rejection. So yan, ano, pero despite all that, ano, mga kapatid, mayroong mga gabundok yan bilang sa pong Kristiyano, pinag-usapan ko dito tayo po mga kapatid, no, bilang mga anak ng Diyos, no. Araw-araw, meron po tayong mga bundok sa ating harapan, no? Katulad sabi ng Panginoon, 'di ba? Kung meron ka pananampalataya katulad ng isang buto ng mustasa, masasabi mo sa bundok na 'yan. Eh yun eh, yung bundok tama po ba? Yung bundok na yun yung problema, no? So bundok man 'yan ng kasalanan, bundok man 'yan ng doubt o ng takot, bundok man 'yan ng mga temptation, gabundok man 'yan ng mga ng rejection, ng sorrows, ano? Pero dahil meron kang Diyos, napagtatagumpayan po natin yan. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, galit lang ng mustasa. Sabihin mo sa bundok na yan, lumipat siya, mapunta sa dagat. At mapupunta nga. Amen. So hindi magagawa iyon natin, napalipatin yung bundok na yon kung wala tayong pananampalataya at pagtitiwala at malalim na relasyon sa ating Panginoon. So yung mga bundok na yan, no? Pag napagtagumpayan natin 'yan, kumbaga, tawag dito yung masisira 'yan, something gano'n, di ba po ba? Masisira 'yan. O kaya parang tatayo na tayo dun sa ibabaw ng bundok na 'yon. Ibig sabihin, pagtagumpayan po natin 'yun, ano? Pero hindi po gano'n eh, no? Hindi po laging gano'n. Alam po natin in reality, no, araw-araw may mga panibagong bundok na dumarating sa ating buhay, ano? Mga challenges, no? Mga fresh, mga bagong challenges na anak ko, hindi pa nga ako tapos dito sa problema ito, meron na naman. Yan, panibago na naman, panibagong bundok na naman, ano? Pero dito po, no, ah alam po natin, basta kasama po natin ang ating Panginoon, amen po ba? Mapagtatagumpayan po natin yan. Amen po? Na kung saan pinapakita doon yung mga gabundok na problema na yun na napagtagumpayan natin, no, sa past, ipinapakita lang iyon na yung promise ng Panginoon, no, sa future, ay mapaglalampasan mo pa. Ang kagandahan lang po nito, di ba po, yung acting faith ay kailangan nagle-level up. So ganun din naman yung bawat bundok na dumarating sa ating buhay, no, araw-araw. Hindi lang yung kumbaga, kaya nga nagpapile yan eh, nagpapile up o tumataas kasi nga no, habang tayo lumalalim sa Panginoon, dapat lumalalim din ang ating pananampalataya sa Kanya at higit sa lahat pagkakilala natin sa Kanya. Amen po ba? So, dito po sa kwento ni Samson, no? Pagdating po sa I believe sa chapter 16 na nandiyan na po yung kay Delilah, no, sa kanya. At doon na makikita po natin siya, no? Minsan nga nasabi ko, sayang naman yung potential na meron sana si Samson. Bakit? Kasi parang nasayang yung kanyang lakas, nasayang yung kanyang oras, taon kasi hindi niya pinamunuan na maayos yung Israel. Na kung saan yung plano ng Panginoon, siya ang itinalaga para magtanggol, kaya nga Judges magtanggol sa mga Pilisteo. Pero parang ginamit niya lahat sa mga kalokohan, sa pagiging arrogant niya sa mga babae, alam niyo po 'yun, sa mga di ko alam kung baka may vices pa ba, umiinom, di ko alam, ano. Pero kasi makikita niyo po dito kay Samson, nasa rin po 'to eh, nasa rin po si Samson. So ibig sabihin, doon pa lang kay Manoah, sinabi sa kanya ng Panginoon, ang anak mo ay magiging ay nga, nasa rin. So kailangan katulad ni John, di ba? John the Baptist, si Samuel yan, mga Nazarene yan, ni Ating Panginoon Kristo. Nazarene, kailangan hindi sila kakain ng mga ganitong bagay, hindi sila hihipo ng mga ganitong bagay, walang puputulan, mga something ganun. Pero lahat po kay Samson, lahat taliwas eh. Sabi doon, kailangan hindi mag-asawa, pero gusto niya umasawahin isang Pilisteo. Kita niyo po, sabi doon sa Deuteronomy, wag hahawak ng mga ng mga patay, mga something ganyan, lalo na pag nasa rin ka. Pero siya hindi, yung napatay niyang leon, hinawakan niya pa. Kasi kung nabasa niyo po yun, di ba, buba, yung leon na napatay niya, nung binalikan niya, meron ng pulot pukyutan.
So kinuha niya pa yun. Patay yun eh. Pero hinipo niya pa. Hindi niya lang hinipo, kinain niya pa. At yung honey na yun, ibinigay niya pa sa magulang. So hindi alam ng magulang niya yung honey na yun ay galing sa karkas, sa patay na hayop. So kita niyo po yun ano. Tapos yan, kino-confide niya sa mga, nagko-confide siya sa mga maling tao. Alam niyo po yun, sa liwa, kumbaga parang tawag dito, ah, masasabi natin, para sa akin lang po, parang nung ano, nung binabasa, parang nasayang lang. At the end of the story, may kita mo siya, nandun siya, bihag ng mga Pilisteo, bulag, at nagka-grind. Di ba po ba? Nagka-grind. Pero itong kagandahan lang po, no? Pero sa, ayun nga, sa Hebrew 11, binanggit siya doon, isa sa mga heroes of faith, na kung saan na-accomplish, yung na-accomplish ni Samson, ano, para sa purpose ng ating Panginoon. Dahil doon sa Hebrew, puntahan po natin, sa Hebrew 11:33, sabi po doon, ano, hindi binanggit po doon, no, hindi binanggit doon, yung mga ginawa niyang, yung ginawa niyang failure. At the same time, yung mga ginawa niyang mga kamangha-mangha niya ginawa, ano, paano niya natalo yung mga kaaway. Sa Hebrews 11:33, sabi po diyan, ano, 11, Hebrews 11:33, sabi po diyan, dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, yan, no, nagwagi sila laban sa kaharian, namuhay sila ng matuwid, at nagkamit ng mga pinangako ng Diyos na paamo nila ang mga leon. Saan pa ba yun? Ito pala sa 32. Sabi, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para may salaysay ko ang tungkol kina... Ito po, no? Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para may salaysay ko ang tungkol kina Gideon. Yan po, si Gideon, si Barak. Yan, si Samson, si Jephthah. So, ito po yun, no? Yung mga binanggit na unang apat po dito, ito po yung mga kasama niya, no? Sa Judges. Si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel, at mga propeta. Kita niyo po, no? Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian, namuhay sila ng matuwid. Ha? Nagkamit ng mga pinangako ng Diyos na paamo nila ang leon. Hindi dito binanggit na ng Panginoon yung mga kamalian na ginawa ni Samson. Pero isinama po siya dito, no? Na kung saan dahil sa pananampalataya. Totoo po, no? At the end of the day, o the end ng buhay ni Samson, ano, andoon na na-recognize niya, no, na-recognize niya ang Diyos at nandoon dumepende siya sa ating Panginoon. Kaya nga nung siya ay namatay, ano, God turned his failures, ano, to defeat, no, at to defeat into a victory. Di ba po ba, kasi napatay niya doon yung mga hari, mas sabi doon mas marami siyang napatay kaysa nung siya ay nakikipaglaban pa. So dito po yung story po ni Samson, ano, tinuturuan po tayo na hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. Hindi pa po huli ang lahat. Kamusta ka na ba? Kamusta ka na ba na isa sa mga tinawag ng Panginoon? Kamusta ka na ba na dati kang narinig mo yung kanyang salita? Kamusta na ba? Kamusta na ba ang sitwasyon mo sa Panginoon? Ano? Katulad nito ni Samson, yung failure after failure, no? Makikita natin yung kabaliktaran. Di po ba? Lalo na isa sa pinaka nakikita natin dito kay Samson, yun nga, pagiging babaero. Di ba po ba? Pero kita nyo, pagdating sa Hebrew, hindi na binanggit doon yung mga kalokohan na ginawa niya, yung mga katagumpayan na ginawa niya. Doon, ibinilang siya, sabi doon dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Ito po yung sa mga Pilisteo, kaharian, no? Pilisteo. Namuhay sila ng matuwid. Kamo, dinugtong doon. Dinugtong doon si Samson. Namuhay ng matuwid at nagkamit ng mga pinangako ng Diyos. Amen. No? Kita niyo po yun, no? Isinama siya doon si Samson dahil sa huli ng kanyang buhay, hindi pa po huli lahat mga kapatid, ano? Habang tayo may hininga, kung tayo man ngayon ay lugmok sa kasalanan, nandiyan lang, madali lang na tayo ay magpakumbaba, lumuhod, humingi ng tawad at manumbalik sa ating Panginoon, ano? At nandoon, katulad ni Samson, ano, sa huli ng kanyang buhay, no, tumawag siya sa Panginoon. No, hindi siya yung alam niyo po, hindi dumating sa punto ng kanyang buhay, kaya ganito nangyari sa akin kasi ito kasalanan ko to, ganito ganito ganito. Hindi po no. Nagpakumbaba siya, hindi natin nabasa pero doon inamin niya na siya ay nagkulang at humingi uli siya ng tulong sa Panginoon, no?
At ang kagandahan mo, ang Diyos, pag humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, ang galing no? Ang galing Tapos, pagtaos talaga sa puso mo, kita niyo po yan, binigyan uli siya ng kalakasan. Yung failure na dapat wala siya dun sa kulungan, hindi dapat siya bulag, hindi dapat siya nagigiling, no? Naging ano pa siya, naging mabuti pa ang kinalabasan. Dahil yun nga, although namatay siya, no? Pero doon pinapakita na tayo po sa ating buhay, no, hindi pa huling lahat para bumalik tayo sa ating Panginoon at andoon na ibigay natin, no, yung complete trust sa ating Panginoon, no, na kung saan ay sa bawat tagumpay, tandaan po natin ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi mo man to hiningi minsan, dahil minsan na-overwhelm ka, hindi mo man to hiningi, lalo na kung Kristiyano ka, alam mo na si Lord ang nagbigay sa iyo ng kalakasan niya, katalinuhan na yan. Amen po ba? Hindi man siya nabigas, pero aminin mo hindi, si Lord ang nagbigay niya. So nandoon dapat tayo, hindi tayo maging ah, mayabang, something gano'n, kung may pinagkaloob sa atin ng Panginoon, bagkus ibahagi natin ito, no? Kung para na sa gano'n yung purpose ng Panginoon sa ating buhay, ay maganap, no? At at the same time din, andoon na pag tayo nanghihina, kita niyo po 'yun? Si Samson, no, napakalakas na tao, pero dumating talaga sa punto ng buhay niya, di po ba? Tumawag siya sa Panginoon. Andito, 1,000 yung napatay niya, nauhaw siya, pinapakita lang na tayo tao, no? May limitasyon. Mapapagod ka, may exhaust ka, no? Kailangan mo ng Diyos na magbibigay sa iyo na para ma-refresh ka ulit. So ganun po tayo, pag masyado tayo exhausted na, no, emotionally, physically, spiritually, so lapit tayo sa Panginoon. Eh po ba? Lapit po tayo sa Panginoon. Nandoon na pag uhaw tayo kasi kailangan natin kanyang presensya. Lapit tayo na sa ganun ma-feel tayo, ma-feel uli yung pangailangan natin, lalo na spiritually sa ating Panginoon. So, dito po, no, siguro po mag-iwan lang po ako ng isang tanong at pag-usapan po natin, so ano po ba yung natutunan natin dito po sa Book of Judges about about God's forgiveness and long suffering, no? Before, kasi kung makikita niyo po babasahin niyo po, no, yung Book of Judges, ganyan lang yan po yun, paikot-ikot, kaya tinawag kong cycle of Judges, no? The cycle of Judges, kasi sin, nagkasala, suffering, kasi yung resulta ng kasalanan nila, supplication, nanalangin sila, no? And salvation, dininig sila ng Panginoon at nag-raise up ang Panginoon, no? Nag-raise up ang Panginoon ng mga judges. So, tapos no, pag namatay na naman yung judges na yun, o yung hukom na yun, babalik na naman sila sa sin, suffering, supplication, tas salvation, si Lord magbibigay na naman ng hukom, tapos pag namatay na naman yung hukom na yun, babalik na naman sila sa ano yung mga kapatid. Ewan ko po, kung nakita niyo po yun. I hope nakita niyo po kung binasa niyo po itong The Book of Judges. Kasi dito po sa 16, no? Sa Judges sa tawag dito sa verse 16, ito na po yung kay no? Kay last na po ito kay Samson, yung kay Delilah. Pero pagdating sa 17 hanggang 21, wala na po yung mababasang hukom diyan na nag-raise up ang Panginoon, nag-raise ang Panginoon. Dahil puro history na po 'yan kung ano po nangyari sa mga Juda, no? Nandiyan yung mga pag-aaway-aaway sa kanila, yung ganyan. Yun na at pagkatapos na nga po niya yan na diyan na pumasok si Ruth na kung saan yun nga bibigay na si yun nga ah about nga kay Samuel, no? So, ayan po, no? So, yun lang po mga kapatid. Salamat po and I believe po, no, may natutunan po tayo. Tayo po, no, wala pa tayong katulad ng human ability, katulad ni Samson, no? Pero meron po tayong Kristo. Amen po ba? Merong banal na Espiritu Santo na tumutulong po sa atin, no? Napakalapit lang, no? Nasa bibig lang po natin na tayo hihingi ng kalakasan sa Kanya. Katulad nga po ng no? Sabi po doon, sabi ko nga doon sa inyo, sa mga paborito ko sa Psalms, 73:26, di ba? My heart and my flesh may fail, but God is my strength and my portion forever. Ganun din sa 2 Corinthians 12:10, di ba? For I am weak, then I am strong. So, yun po, purihin Panginoon.